Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Grabe, ex-PRRD na puno na, harap-harapang sinagot si Castro. Napahiya, ebidensya, pinakita. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay News PH, yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, eto, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pero bago po natin simulan i-play ang video na ito. Ito po, basahin ko lang po muna yung mga ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito, right? Pag di ka government official or employee, di ka kailangan ang SALN. Ako. Yan ha. Baka hold upin ni Castro. May contract siguro na hold upper si Castro. Yan. Papuntahin yan sa Davao si Castro. Pakainin yan ng mga papers na SALN. Ako. Yan, maraming dito ha. Open the book Castro at pakita ang resibo. Si Castro, yan ha. Castro din. Need niya ng yan, bastusan yan ha. Si Castro need niya yang bastusan. Ako. Naka-red alert daw ang AFP. Yan. Sir, dahil galit na daw sa China. Gaano kaya katotohanan ito? Galing itong balita sa isang bishop. Yan, mga karibin natin, yan po yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Alright, ito na. Simulan na po natin ito. Sabi naman ni Franz Castro, dahil po sa sinisilip na nila yung pag-aari ni Kibuloy, nananawagan na naman to si Castro na ilantad na yung SALN ni Duterte. Dito na ako nagiba sa katatawa. Natatawa po ko sa, alam nyo po. Yan mga karibin natin, itong ating mga mambubutas ay, di ba? Hindi po ba sila nahihiya na hinahanapan po nila ng SALN ng ating dating Pangulong Duterte. Pero pag sila po ang hinahanapan naman ng taong bayan ng resibo, yan, wala rin po naman silang maipakita dyan sa House of Representatives at Senado. So, makakapal lang talaga ang mga pagmumukha nito mga karibin natin kung talagang gusto nyo talagang maging credible kayo, yan, na maghanap ng kung ano mga papeles ang gusto nyo sa dating Pangulo, kayo muna, para mas maging credible po kayo, ipakita nyo po muna, open the book. Ang kapal ng mukha ninyo nung si dating Pangulong Duterte nagsabi na ipakita nyo ang libro nyo sa taong bayan, ni isa sa inyo walang nagsalita, pero ngayon hahanapan nyo po ng SALN itong si dating Pangulong Duterte. Ito lahat po ng government employee nagsasubmit po ng SALN. Si Pangulong Duterte po may SALN po yan. Yun lang po ang trabaho ng SALN. No? Ngayon, para saan po yung SALN? Pag ikaw nireklamo ka na nagkamal ka ng salapi, pag nireklamo ka, halimbawa sinabi, ikaw, kasi labag sa batas yun, may ari-arian ka na hindi mo nilagay sa SALN. Kung ikaw ay government employee, di ba? Dapat lahat ng ari-arian mo nasa SALN. Ngayon, para saan yung SALN? Bakit taon-taon nagsasubmit yung mga government employee? Kami taon-taon nagsasubmit para makita kung may ninakaw ka. Ibig sabihin, bigla kang, nung nagsimula ka, naging presidente ka, ang kayamanan mo 1 million. After 2 years ng pagiging presidente, naging 10 million. Kinakailangan yung dagdag na 9 million, may paliwanag mo sa SALN. May paliwanag mo. Kung kakasuhan ka, hindi po pwedeng galawin yun. Ang gusto ni
Hindi pwedeng ilantad yun. Yung salin ko, hindi pwedeng ilagay sa dyaryo. Kasi siyempre kahit kami public, private naman namin yung pag-aari. Imaginein po ninyo, kung lahat po ng pag-aari ng mga government employee, ijadyaryo nyo. Eh di lahat ng mga kidnapper, puta, sino ba mga mayayaman na teacher? Ito, simple lang tong teacher na to. Ha? 100 million pala pera nito sa bangko. Kidnapin nga natin anak. Yun po yun eh. Hindi po pwede na para sa kapahamakan po ng mga government employee. Maman-manan, nagtagon-tago ka. Mayaman ka na dati bago ka naging teacher. Mayaman ka na dati bago ka naging pulis. Tapat ka pa, nilalagay mo pa yung kayamanan mo dati pa. Puta, walang nakakaalam na mayaman ka pala. Nilabas ni Inquirer yung yaman mo. Di nakapila ng mga holdupper, kidnapper. Bawal po yun. Ang gusto nito ni Franz Castro, ilabas ni Duterte. Hindi na po presidente si Duterte. Hindi na po presidente. Ano po pakialam nyo sa salin? Tapos na po yung mga panawagan nyo ng salin. Kung meron pong paglabag si Duterte, sa tingin nyo yumaman siya, sampahan nyo ng kaso. Wala naman kayo maisasampang kaso dahil tsumachamba lang kayo eh. Ang gusto talaga lang nila, alam nyo kung ano lang gusto nila? Eh, yung kaso nga, di ba kinasuhan nga ni Franz Castro si dating Pangulong Duterte ng grave threat mga karabin natin. Pero ano nangyari ha? Wala, walang nakitang probable cause mga karabin natin. Kaya, binasura ng korte. O ngayon, eto naman ha. Parang ayaw talagang tigilan ni Castro yung mga Duterte, no? Bumabalik na naman si Castro sa pagiging attack woman, di ba? Hindi naman to dog, attack woman, di ba? Yan lang, pahiwatig lang. Parang katulad kay Sara Duterte. May 125 million yan na confidential fund. Ginastos ng 11 araw. Pero pahiya sila. Hindi naman nila masabing binulsa. Ginastos sa Vice President. Si Castro din po yun. As Vice President. Ano po masama? Wala pong masama. Lahat po na akusasyon nila sa mga Duterte, sa totoo lang po, natatalino mga Duterte at hindi sila magnanakaw. Kaya lahat ng akusasyon nila, panay pahiwatig lang. Pinapahiwatig lang. Sinasabi lang, oh, ang laki ng confidential fund mo. Eh ano ngayon? Bawal bang magkaroon ng confidential fund? Hindi bawal. Kung hindi bawal, ano inaangal nyo? Wala. Gusto lang namin palabasin kasi hindi kayo magnanakaw. Gusto namin palabasin na magnanakaw kayo. Kahit wala kayong binibintang, kaya namin yan. Kasi yung mga follower namin, nakanganga lahat eh. Bobo lahat eh. Yung mga vlogger nga namin, yung pinakamatalino ng vlogger eh. Hindi maunawaan kung ano yung deal eh. Ano kinalaman ng salin ni Duterte sa nagabintang kay Buloy ngayon? Nagawa nyo na kay Corona yan eh. Patay na si Corona dahil dyan eh. Nung patay na si Corona, nilabas ngayon na walang kasalanan si Corona, too late na. Sumama na loob, nagkaroon na ng sakit dahil sa ginawa ninyo, pagtatanggal sa kanya sa Supreme Court. Hindi nyo mauulitan kay Duterte yan. Hindi nyo kaya kay Duterte gawin yung ginawa nyo kay Corona. Pero ang pinakamabigat pong hinihintay natin, yan na, pag pumutok yung sa West Philippines natin. Gatong yung mga dilaw, oh. Grabe po to si, anong pangalan nun? Yung kabarila ni Noynoy, ano na nga pangalan? Yung laging ginigis sa mga ni Esguerra, tsaka ni Pahatin, si Ronald Llamas, grabe manggatong. No? Yung secret deal daw na ni Duterte tsaka ng China, yung papaalisin, siya daw yung magpapaalis. Hindi lang kung hindi lang pala demanda yung mga Duterte. Hindi ko ma-imagine, bakit pa makikipag-deal si Duterte na supplyan? Sagutin lang natin yung ibang tignan yung mga kalokohan nito mga to. Akala talaga nila tayo talaga may control ng area niyon, 'di ba? Hindi po ba kayo nakakita pa ng Chinese Coast Guard? Sa dadaanan pa lang papunta ron sa Ayong Insul. Panay Chinese Coast Guard na, panay Chinese fisherman, panay Chinese na ron, 'di ba? Tapos sasabihin niyo na tayo may control. Atin 'yun. 'Yun nga yung patunay na atin 'yun eh. Pero wag niyo naman pong sabihin, iba kasi yung claimant tayo ron, pare-pareho. Claimant din yung China. So tayong dalawa, claimant pareho.
Yeah? Kaya nga, hindi naman natin binibitawan yung claim natin. Kaya nga sinusuplayan natin yung barko sa Ayungin Shoal. Di ba? Kaya nga nakataas yung bandila ng Pilipinas dun sa Ayungin Shoal. Tapos, buwan-buwan, may problema tayo dahil tuwing magsusupply tayo, hinaharang, binobomba tayo. Ngayon, nung panahon ni Duterte, hindi tayo hinaharang, hindi tayo binobomba. Kasi nga, pinararaan tayo. Di ba magandang deal yun? Tapos ngayon palalabasin nyo na pinamigay ni Duterte. Bakit naroon yung Ayungin? Ay bakit naroon pa yung barko? Ikalawa, bakit pa natin sinusuplayan kung pinamigay na pala natin? Minsan gagamit lang kayo ng logic eh. Bakit daw kinakailangan makipag-deal? Eh, naroon ng mga Chinese eh. Ngayon, hindi tayo nakikipag-deal. Ano ginagawa sa atin? Bakit daw hindi po pwedeng bakit makipag-deal na hindi pwede natin reinforce? Praktikalidad yun. Dahil gusto nating manatili sila doon, masuplayan natin. O ngayon ba, wala tayong deal? Natatayuan ba natin ng nare-reinforce ba natin? Hindi rin naman. Ikalawa, saan galing yung informasyon mo na mayroong kasunduan si Duterte at yung China na palalayasin? Si Duterte yung magpapalayas. Di ba lahat na ng Pangulo, dininay na yan? Sinabi ng China yan eh. Sabi kayo na hindi totoo yung sinasabi ng China na kanila yan. Pero pag sinabi ng China na may presidente na nangako sa amin na tatanggalin niyang barko dyan, yung BRP Sierra Madre, naniniwala kayo sa China. Pag makakasira sa mga Duterte, paniniwalaan nyo China. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi sa naging balitang ito? Yan, i-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.